Magandang araw mga bata! Ako si Teacher Camille, ang inyong guro para sa Makabansa 3, Quarter 2, Week 2. Ang ating aralin ngayon ay tungkol sa kaugnayan ng kapaligiran sa kasuotan, sayaw, bahay at kabuhayan. Para sa ating unang aralin, tatalakayin natin ang kaugnayan ng kasuotan at kapaligiran. Para sa layunin ng ating aralin, ikaw ay inaasahang natutukoy ang mga iba't ibang kasuotan na ginagamit ng tao sa bayan, lungsod, lalawigan o rehiyon, na ipaliliwanag ang kaugnayan ng kasuotan sa klima at pamumuhay sa kinabibilangang bayan, lungsod, lalawigan o rehiyon. Ngayon naman ay ating gawin ang ating balik-aral. Tukuyin ang pangalan ng lugar ng mga sumusunod na larawan. Ano ang nasa larawan? Ito ba ay bundok o kapatagan? Magaling! Ito ay bundok. Sunod naman, ano ang makikita sa larawan? Ito ba ay lawa o karagatan? Tama! Ito ay isang karagatan. Sunod naman, ano ang makikita sa larawan? Ito ba ay ilog o dagat? Magaling! Ito ay ilog. Ano ang makikita sa larawan? Ito ba ay ilog o lawa? Tama, ito ay lawa. Sunod naman, ito ba ay burol o kapatagan? Mahusay, ito ay isang kapatagan. Ngayon naman ay pumunta tayo sa ating gawain. Piliin ang tamang kasuotan ng mga tao. Si nanay ay pupunta sa simbahan. Alin dito ang tamang kasuotan na dapat niyang isuot? Magaling! Si ate ay papasok sa eskwelahan. Alin dito ang isusuot niya? Tama! Si kuya ay nilalamig. Alin dito ang dapat niyang isuot? Magaling! Si tatay ay papasok sa trabaho. Alin dito ang dapat niyang isuot? Tama! Ang kasuotan ng tao ay hindi lamang basta damit na isinusuot araw-araw. Ito ay may malalim na kaugnayan sa ating kapaligiran. Ano nga ba ang kaugnayan ng kapaligiran sa ating kasuotan? Tara, alamin natin ito. Ang kasuotan ay tumutukoy sa mga damit, bihisan o mga isinusuot ng tao upang takpan ang katawan. Ang kasuotan ay nakadepende sa kultura, panahon at okasyon. Ang kultura at kapaligiran ay may malaking impluwensya sa paraan ng pagbibihis o pananamit ng isang tao. Ang mga damit ay maaaring magpahayag ng: una, ito ay nagpapahayag ng pagkakakilanlan. Ang mga katutubong damit ay nagpapakita ng pagmamalaki sa kanilang kultura at pinagmulan. Halimbawa, ang mga bahag ng mga lalaking Ifugao o iba pang pangkat etniko sa ating bayan, lalawigan o rehiyon. Ang kasuotan ay nagpapahayag din ng paniniwala. Ang mga relihiyon ay may mga partikular na kasuotan na isinusuot sa mga espesyal na okasyon tulad ng mga damit ng mga pari o madre. Ito din ay nagpapahayag ng tradisyon. Ang mga tradisyonal na kasuotan ay madalas na isinusuot sa mga espesyal na okasyon tulad ng kasal o mga pista. Ang kasuotan ay nagpapahayag din sa klima. Mas magaan at mas maiksi ang damit ang sinusuot upang maging komportable kung sa mainit na panahon. Samantalang mas mabibigat at mas mahabang damit ang isinusuot tuwing malamig at tag-ulan na panahon. Ang kasuotan ay nagpapahayag din tungkol sa trabaho. Ang mga damit na isinusuot sa trabaho ay depende sa uri ng trabaho at sa lugar ng trabaho. Mahalagang malaman ang kaugnayan ng kasuotan sa ating kultura at kapaligiran dahil ang ating damit ay hindi lang basta suot, kundi bahagi ng ating pagkakakilanlan. Ipinapakita nito kung sino tayo, saan tayo galing at kung paano tayo naaangkop sa ating kapaligiran. Upang mas lalo nating maunawaan ang ating aralin, dumako tayo sa ating gawain. Pumalakpak kung ang mga sumusunod ay nagpapahayag ng tama at pumagyak naman kung ito ay mali.
Ang kasuotan ay isa ring paraan upang ipakita ang kultura at pagkakakilanlan ng isang bansa. Ito ba ay palakpak o padyak? Magaling! Ikalawa, ang mga tao ay pumipili ng kasuotan batay lamang sa uso at hindi na iniisip ang kanilang kapaligiran. Ito ba ay palakpak o padyak? Magaling! Ito ay padyak dahil ang pagpili ng kasuotan ay iniisip natin ang ating kapaligiran. Ikatlo, ang tradisyon ng isang pamayanan ay nakikita rin sa kanilang kasuotan. Ito ba ay palakpak o padyak? Tama! Ikaapat, ang lahat ng tao sa mundo ay nagsusuot ng parehong kasuotan kahit magkaiba ang klima. Magaling! Ang kasuotan ng tao ay nagkakaiba-iba dahil sa klima. Ikalima, sa mainit na lugar, magaan at manipis ang tela ng damit upang maging komportable. Ito ba ay palakpak o padyak? Tama! Para naman sa ating ikalawang aralin, ang ating tatalakayin ay tungkol sa sayaw at ang kapaligiran. Ang layunin ng aralin nito ay natutukoy ang mga iba't ibang uri ng sayaw na may kinalaman sa kapaligiran at naipapaliwanag ang kaugnayan ng sining ng pagsasayaw sa kapaligiran. Para sa ating gawain, tumayo at ipakita ang mga galaw na ginagawa ng mga sumusunod na hayop. Ipakita mo ang galaw ng isang ibon. Ngayon naman ay ipakita mo ang galaw ng isang palaka. Magaling mga bata! Ang galaw o kilos ay maaari nating gawin upang magpahayag ng mensahe o damdamin. Halimbawa nito ay ang pagsasayaw. Ang mga sayaw ng isang lugar ay kadalasang galing sa kanilang kapaligiran. Ang mga galaw sa sayaw ay maaaring manggaya sa kalikasan, sa mga gawain araw-araw, sa mga hayop na nakikita sa paligid. Dahil dito, ang kapaligiran ay nagiging inspirasyon sa paggawa ng mga sayaw. Ano nga ba ang sayaw? Ang sayaw ay isang sining o pisikal na gawain kung saan ang katawan ay gumagalaw na may ritmo ayon sa musika o sa isang partikular na pattern. Isa sa mga pamamaraan sa dance improvisation ay mimetics o paggaya sa mga kilos ng hayop o bagay na makikita sa kapaligiran. Ang sayaw at kapaligiran ay may malalim at makulay na ugnayan. Narito ang ilang mga paraan kung paano sila nagkakaugnay. Una ay ang inspirasyon at tema. Ang kalikasan bilang pinagmulan ng sayaw. Ang mga sayaw ay maaaring magpakita ng mga tema tungkol sa kalikasan tulad ng pagtatanim, pag-aani o paggalang sa mga likas na yaman. Halimbawa nito ay ang pagsasayaw sa Kamaru Festival at Sinukwan Festival sa Pampanga. Ikalawa, ang sayaw at kapaligiran ay nag-uugnay sa paggamit ng likas na materyales. Gumagamit ng mga kasuotan at mga props na madalas ay gawa sa mga likas na materyales tulad ng dahon, balahibo o kahoy. Ang mga disenyo at kulay ng kasuotan ay maaaring magpakita ng mga elemento ng kapaligiran tulad ng kulay ng halaman o mga pattern ng hayop. Halimbawa nito ay ang pagsasayaw ng mga tao sa Banga Festival ng Bataan at Dinamulag Festival ng Zambales. Ikatlo, ang sayaw at kapaligiran ay nag-uugnay sa pag-aangkop sa kapaligiran. Ang mga sayaw ay maaaring iangkop sa espasyo at lugar kung saan ito ay sinasagawa kagaya ng tabing dagat, kabundukan at iba pa. Tiyak na magkakaiba ang mga sayaw na ito depende sa lugar. Halimbawa nito ay ang pagsasayaw ng mga tao sa tabing dagat para sa Pawigan Festival ng Bataan. Ang mga katutubong sayaw ay madalas na ginagaya ang kalikasan, mga hayop at gawain ng tao sa paligid, kaya ipinapakita nila ang ugnayan ng tao at ng kanyang kapaligiran. Mahalaga itong pag-aralan upang makilala natin ang ating kultura, mapahalagahan ang ating tradisyon at maipakita ang pagmamahal sa sariling bayan. Para naman sa inyong gawain, gumawa ng maikling sayaw na nagpapakita ng iba't ibang kilos ng mga hayop.
Narito naman ang rubric para sa pagbibigay ng puntos. Ngayon naman ating pag-aralan ang ikatlong aralin na tungkol sa kaugnayan ng bahay at ang kapaligiran. Para sa araling ito, ikaw ay inaasahang natutukoy ang iba't ibang uri ng tradisyonal na bahay na matatagpuan sa bayan, lungsod, lalawigan o rehiyon, na ipapaliwanag ang kaugnayan ng mga istruktura ng tradisyonal na bahay sa kapaligiran at nakakagawa ng isang sketch ng tradisyonal na bahay. Ang mga istruktura tulad ng mga bahay, paaralan at gusaling pangkomersyo ay may malaking papel sa uri ng pamumuhay at sa kapaligiran. Ang tirahan o istruktura ay nagbibigay ng proteksyon at kaligtasan ng tao. Ginagamit natin ang mga materyales na mula sa kapaligiran upang makapagtayo tayo ng mga istruktura na naaayon sa ating kultura, kagaya ng kahoy, bato, tubig at metal. Ang kultura ay may malaking impluwensya sa disenyo ng mga bahay. Ang mga tradisyon at paniniwala ay nagdidikta sa mga materyales na gagamitin, ang hugis ng bahay at mga dekorasyon. Narito ang larawan ng ilan sa mga tradisyonal na bahay. Ito rin ay mga halimbawa ng mga tradisyonal na bahay. Ngayon naman ay gawin natin ang ating gawain. Iguhit ang inyong bahay at ilagay sa ibaba ang mga materyales na ginamit sa inyong bahay na nagmula sa kalikasan. Maaari itong gawing basehan sa inyong gawain. Ngayon naman ay talakayin natin ang ika-4 na aralin tungkol sa kaugnayan ng kabuhayan at ang kapaligiran. Sa araling ito, ikaw ay inaasahang natutukoy ang mga pangunahing kabuhayan na may kaugnayan sa lugar o kapaligiran, na ipapaliwanag ang kaugnayan ng kabuhayan sa kapaligiran. Para sa ating gawain, tukuyin ang mga trabaho ng mga sumusunod. Ano ang trabaho ng nasa larawan? Tama, siya ay isang doktor. Ikalawa, ano kaya ang trabaho ng nasa larawan? Tama, siya ay isang nagtitinda. Ikatlo, ano kaya ang trabaho ng nasa larawan? Tama, siya ay isang guro. Ano naman ang trabaho ng mga nasa larawan? Magaling, sila ay mga construction workers o manggagawang konstruksyon. Sunod naman, ano ang trabaho ng nasa larawan? Magaling, siya ay tagapaghatid o delivery man. Ang kabuhayan ay mga paraan ng paghahanap buhay o pagtatrabaho upang kumita ng pera at matugunan ang mga pangangailangan sa buhay. Ang hanap buhay ay maaaring dumepende sa kapaligiran. Ito ay kadalasang nakabatay sa likas na yaman, klima at pangangailangan sa komunidad. Ang kapaligiran ay may kinalaman sa gawain ng tao sa isang lugar. Dito nanggagaling ang maaaring maging hanap buhay o pagkakakitaan ng mga naninirahan dito, katulad ng mga sumusunod. Una ay ang mga taong naninirahan sa kabukiran. Ang pangunahing hanap buhay ay pagsasaka. Ang pagsasaka ay tumutukoy sa mga gawaing pagtatanim, pag-aani, at pag-aalaga ng mga pananim at alagang hayop upang may gawing pagkain. Ikalawa, ang mga taong naninirahan malapit sa dagat o karagatan at ilog o kaya lawa. Ang pangunahing hanap buhay ay pangingisda. Ang pangingisda ay paghuli o pagkuha ng mga isda at iba pang yamang dagat gamit ang iba't ibang kagamitan tulad ng bingwit at lambat para sa pagkain, libangan o hanap buhay. Ikatlo ay ang mga taong nakatira sa kabundukan. Ang pangunahing hanap buhay ay pagtotroso, pagtatanim, pagmimina at iba pa. Ang pagmimina ay isang proseso ng paghuhukay at pagkuha ng mga mahalagang hiyas sa lupa. Ang pagtotroso naman ang pagputol ng mga puno na nasa wastong gulang upang gawing kagamitan na yari sa kahoy. Narito ang larawan ng pagmimina at pagtotroso.
Ngayon naman, para sa ating gawain, sa iyong papel, sumulat ng 5 hanapbuhay na maaaring makita sa inyong lungsod. Mga bata, sa araling ito, natuklasan natin na ang ating pamumuhay ay nakaugnay sa kapaligiran. Ang ating kasuotan, sayaw, bahay at kabuhayan ay nakabatay sa klima at likas na yaman. Ipinapakita nito na tao at kalikasan ay magkasama at nagtutulungan. Kaya mahalaga na pangalagaan natin ang kapaligiran dahil dito nakasalalay ang ating kultura at kinabukasan. Tandaan, ang nagmamahal sa kalikasan, nagmamahal din sa kultura at kabuhayan. Maraming salamat sa pagkinig mga bata. Hanggang sa muli!